Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magawa kaya ni Lynette ang sinasabi ni Don Pepe sa kanya? Ano ang planong gagawin ni Lynette kay Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nabigo si Lynette na takasan si Carlos, kaya nagalit ito sa kanya at pinarusahan siya nito dahilan para manghina si Lynette. Nagpakita naman sa panaginip ni Lynette si Don Pepe at binigyan siya nito ng payo na may paraan para magapi ang kalaban ng hindi lumalaban. At tumatak ito sa isipan ni Lynette. Kailangan niyang sundin ang sinabi ni Don Pepe para sa kaligtasan niya. Kaya sinubukan ni Lynette na magpanggap sa harap ni Carlos para papaniwalain niya ito na nagkamali siya dahil hindi siya nakinig sa mga sinabi niya. Humingi siya ng pasensya kay Carlos dahil nabulag siya sa galit at ngayon ay naiintindihan niya na ito. Agad naman pinaniwalaan ni Carlos ang mga sinabi ni Lynette sa kanya. Kaya ikinatuwa ito ni Carlos, ngunit ang hindi niya alam ay pinapasakay lang siya ni Lynette upang paniwalaan siya na okay na ang lahat sa kanila. Para magawa ni Lynette ang mga plano niya at makatakas siya sa kamay ni Carlos. Samantala sa East Ridge Hospital, hindi na alam nila Annalyn at Robert ang gagawin dahil isang araw na ang lumipas na wala pa din paramdam sa kanila si Doc Carlos at ang nanay Lynette niya. At mas lalo silang nabahala nang sinabi ng mga pulis na hindi nila pwedeng arestuin si Doc Carlos Benitez sa kasong pagpatay kay Irene dahil matatagalan pa ang magiging proseso nito. Kaya mas lalong nag-alala si Annalyn dahil hawak ni Carlos ang nanay Lynette niya at baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Nakaisip naman ng paraan si Doc Lyndon na gagawin nila habang hindi pa lumalabas ang arrest warrant ni Doc Carlos. Mananawagan sila sa social media para ma-pressure at mapilitang magpakita si Doc Carlos. Samantala habang nananawagan si Annalyn sa social media, pinapanood naman ni Arman ang ginagawang panawagan ni Annalyn. Pero hindi niya nakita nang ilabas ni Annalyn ang litrato ni Lynette at Carlos dahil napansin niya ang sasakyan nila Carlos na may basag. Kaya pumunta siya sa loob ng bahay para sabihin ito kay Carlos. Samantala, pagkatapos ng panawagan nila, kinausap naman ni Robert ang mga staff ng East Ridge at humingi sila ng tulong sa mga taong naging malapit kay Carlos. Kung kinontak kayo o kung alam nyo kung nasaan siya, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. At sana ay matulungan nyo po kaming mahanap si Lynette at Doc Carlos. Habang nagsasalita si Robert, dumating naman si Harry na lasing at galit na galit ito kay Annalyn. Hindi niya mapigilan ang sarili niya kaya napagsalitaan niya si Annalyn nang hindi maganda at sinigawan niya ito na wala kang karapatan sirain ang reputasyon ng dad ko. Wala kayong patunay sa mga binibintang niyo sa kanya. At dahil sa sobrang pagkalasingan ni Harry, hindi niya na alam ang mga sinasabi niya. Kaya agad inawat ni Doc Lyndon at Doc Denise si Harry para alalayan ito dahil sa kalasingan. Sa kabilang banda naman ng hallway, magkausap si Chang Susan at Josa tungkol sa ginawa ni Harry dahil hindi sila makapaniwala sa mga pinagsasabi nito kay Annalyn. At hindi maiaalis na mag-alala sila para kay Annalyn dahil ayaw paniwalaan ni Harry ang mga nangyayari kay Carlos. Kaya napapaisip si Chang Susan kung meron pang ibang taong nakakakilala kay Carlos. Nagtanong si Chang Susan kay Doc Lyndon kung meron ba silang alam na pwede nilang mapagtanungan na kamag-anak o kakilala ni Doc Carlos maliban kay Harry. Dahil nahihirapan sila kay Harry na magtanong kung saan pwedeng dinala ni Carlos si Lynette. Malay nyo meron pala siyang ibang asawa o anak sa ibang babae dyan sa tabi-tabi nang hindi natin alam. Bigla naman napaisip si Doc Lyndon sa sinabi ni Chang Susan, kaya biglang pumasok sa isip niya si Zoe na baka may alam ito sa kinaroroonan ni Doc Carlos at Lynette. Hindi naman masabi ni Doc Lyndon ang totoo kila Chang Susan na si Zoe ay anak ni Doc Carlos dahil mas nangingibabaw ang tinatanaw niyang utang na loob kay Carlos dahil sa iniligtas nito ang buhay niya at may pangako siya na kahit anong mangyari ay hindi niya sasabihin ang nalalaman niyang sikreto ng mag-ama. Kaya sinabi na lang niya kay Chang Susan na wala po akong alam na ibang kakilalang kamag-anak ni Carlos dito. Ikinalungkot naman ni Chang Susan
Papaano nila mahahanap si Lynette kung wala ng ibang nakakakilala kay Carlos? Nagpaalam naman si Doc Lindon kay Chang Susan na may pupuntahan lang siya sandali. Kailangan niyang kausapin si Zoe at baka sakaling may alam ito kung saan nagpunta si Doc Carlos. Nilapitan ni Doc Lindon at sinabihan niya ito na pwede ba kitang makausap, Zoe? Na ikinagulat naman ni Zoe. Naitanong niya kung ano ba ang issue mo. Agad naman tinanong ni Doc Lindon si Zoe kung nagkita na ba sila ni Doc Carlos at kung may alam siya kung nasaan si Doc Carlos. Sabi ni Zoe na wala siyang alam kung saan dinala ni Carlos ang tita Lynette niya. Galit naman na sinabihan ni Lindon si Zoe na sinungaling ka. Pwede ba? Huwag mo na siyang pagtakpan. Sabihin mo na ang nalalaman mo. Dahil kung hindi, gusto mo bang sabihin ko ang sekreto niyong mag-ama? Kinabahan naman si Zoe sa naging banta sa kanya ni Doc Lindon dahil hindi pwedeng malaman ng kahit sino ang pinakatatago nilang sekreto ni Carlos. Kaya nangako si Zoe kay Doc Lindon na tatawagan niya si Carlos para tanungin kung saan sila at sasabihin niya kapag nalaman niya ang kinaroroonan ng dalawa. Sinabi pa ni Doc Lindon kay Zoe na huwag kang magkakamali na sabihin sa kanya na pupuntahan namin siya at umuo naman si Zoe. Samantala sa bahay ng Tito Gary ni Carlos, biglang pumasok ang katiwala ng bahay na si Arman habang nagtitimpla ng kape si Lynette sa kusina. Ikinagulat ni Carlos ang pagpasok nito at nakita niya si Lynette. Ipinakilala ni Carlos si Lynette na asawa niya, habang si Lynette naman ay nabuhayan ng loob nang makita niya ang katiwala na si Arman. Naitanong ni Arman kay Boss Doc kung bakit may basag ang salamin ng sasakyan nila, kung pinasok ba sila ng magnanakaw. Gumawa naman ng dahilan si Carlos na may nagbato sa kanila kagabi kaya tinamaan yung bintana ng sasakyan nila at hindi niya nakita yung taong gumawa dahil madilim sa labas. Sabi naman ni Arma na mag-iingat lang kayo, Boss Doc, dito kasi madami ngayong mga loko-lokong tao. Kaya ipinagpasalamat naman ito ni Carlos. Maya-maya ay nagpaalam na ito sa kanila. Paglabas ni Arman, binalikan niya ang pinapanood niya na panawagan ni Annalyn at nakita niya ang litrato ni Carlos at Lynette na pinapahanap sila ng mga ito. Kaya kinuha niya ang contact number na pwedeng tawagan. Samantala sa kusina habang nagluluto si Lynette, nag-iisip siya kung anong pwede niyang gawin kay Carlos. Kailangan niyang makagawa agad ng paraan para makatakas na siya. Bigla niyang naalala na may gamot siya sa bag niya na pampatulog at kailangan niyang makuha yon. Dahil yun ang gagamitin niya para magawa niya ang plano niya. Lalagyan niya ng gamot pampatulog ang pagkain ni Carlos at dapat makagawa siya ng dahilan na makuha niya ang bag niya. Nagkunwari siya kay Carlos na masakit ang ulo niya. Nakita naman siya ni Carlos na parang nahihilo kaya nilapitan siya nito. Tinanong siya ni Carlos kung masama ba ang pakiramdam niya. Sabi ni Lynette na medyo sumasakit ang ulo ko. Kaya tinanong niya si Carlos kung nadala ba niya yung bag niya. Sabi ni Carlos na nasa kotse, bakit? Sabi ni Lynette na alam kong meron akong painkiller dun sa bag. Okay lang ba kung pwede mong makuha at ngumiti si Lynette? At agad naman kinuha ni Carlos sa loob ng sasakyan ang bag ni Lynette. Maya-maya bumalik naman agad si Carlos dala na ang bag ni Lynette at inabot ito sa kanya. Kinuha naman agad ni Lynette yung lagayan ng mga gamot niya at mabilis niya itong itinago sa bulsa ng pants niya. Nagpaalam naman muna saglit si Carlos na aakyat siya sa kwarto nila at may kukunin lang siya. At sabi naman ni Lynette na ihahanda na niya ang pagkain nila. At nang makaakyat si Carlos, dali-dali niyang inilagay ang gamot pampatulog sa pagkain ni Carlos at hinalo niya ito ng maigi para hindi ito mapansin ni Carlos. Hindi dapat makahalata si Carlos na pinapaniwala niya lang ito para magawa niya ang plano niyang pagtakas kapag nakain niya na ang pagkain na may gamot na pampatulog. Magtagumpay kaya si Lynette sa gagawin niya? Si Arman kaya ang magsasabi kung nasaan sila Carlos at Lynette? Ano ang gagawin ni Zoe para makausap si Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.